Magandang buhay, praise the Lord. I would like to share with you about faith to experience the power of God. From book of John chapter 5 verse 5 to 15. I believe with all my heart, mga minamahal, kay ang pananampalataya ay isa sa point of contact para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Let's read together the Word of God. John chapter 5, verse 5. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito. Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Verse 14, pagkatapos nito nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Let us pray together. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you and we glorify your holy name. We thank you for this privilege na kaming muli ay makapagnilay-nilay, makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Holy Spirit, be free to work in our lives. Fill us with your presence, with your power, in your glory. Hallelujah. Empower me, O Lord, as I share your precious word. Umaasa po ako na sa kapangyarihan ninyo, Panginoong Jesus, ay maipayag ko ng malinaw ang iyong salita sa araw na ito. I admit, Lord, that apart from you, I can do nothing. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I commit everything to you, this Bible sharing. This I pray in Jesus' name. Amen. Do you need a miracle today? What are you praying for, kapatid? Maybe financial matters, family, spiritual matters, business matters, job, physical matters, healing, strength, peace, whatever. Alam niyo po, mga minamahal, faith produces the supernatural moves of God. Okay? Are you willing to stretch out your faith? Maraming panahon na susubok ang pananampalataya. Kaya whether intentionally or not, our faith will stretch out. That's why Christian must live to please God. In what way? By living by faith. Because without faith, it is impossible to please God. Amen? In faith is the requirements to please God. Okay? Through faith, many pleasing acts are done. Hallelujah. Ang pananampalataya ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay o higit pa sa karaniwan. Okay? Ayon po sa ating scripture, ang isang lalaking imbalido sa loob ng 38 years, gustong-gustong makalaya sa kanyang sakit. Okay? Ang tanging inaasahan ng lalaking ito para gumaling ay ang mauna siyang lumusong pagkatapos nakalawkawin ng isang anghel ng Panginoon, ang pool. At sa kanyang kalagayan, imposible na makauna siya dahil hindi siya makabangon at tumalon sa tubig. Dumalaw si Jesus sa pool kung saan narito ang lalaking may sakit. Okay? Ang lalaki ay binigyan ng chance para sa pagbabagong buhay. Pero may kondisyon bago ito mangyari. Ganon din po sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Lord ng chance para ang buhay natin ay mabago. Okay? Mahalaga
nakaposisyon ka at kinakailangan ang iyong pananampalataya. When difficulties, circumstances come into your life, kapatid, know your position. Okay? You should believe on the Word and you have to stand on your position. Okay? Kaya ang na-share po natin nung nakaraan know who you are in Christ. Kapatid, mga minamahal, mayroon ka bang sakit karamdaman na matagal nang hindi gumagaling? Mayroon ka bang pangailangan na matagal mo nang hinihiling pero until now, wala pang sagot? Maybe gusto mo nang mag-quit sa buhay dahil pakiramdam mo mas lalong pahirap ng sitwasyon. Gusto mo makabayad ng utang imbis na mabawasan, mas lalo pa itong lumalaki. Kapatid, ito ang oras para mabago ang estado ng iyong buhay. Amen? I can assure you, higit pa sa iniisip mo, kapatid. Higit pa sa pinag-pray mo. Higit pa sa inaasahan mo. Higit pa sa gusto mong mangyari. Higit pa sa kakayahan mo. Higit pa sa pinapangarap mo, ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah! But take note of this, kapatid. May ilang kondisyon bago mo maranasan ang life-changing power ng Panginoon. 3 important principles on how to manifest the power of God sa mga buhay natin. Una, hearing God's Word. Mahalaga ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Verse 6, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Kung tatanungin ka ngayon ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Jesus asked, do you want to get well? Ang lalaki ay may sakit at naroon upang magpagaling. Doon siya naghahanap ng kagalingan. Why should Jesus ask such question? Bakit kinailangan pang tanungin ni Jesus ang ganyan? Gusto mo bang gumaling? There was a goal for that question. Ang iniisip ng lalaki ay nakasentro sa isang pag-asa. Isang tradisyon na hindi gumagana para sa kanya. Wala Kinakailangan niyang pumunta muna sa tubig. Tinanong siya ni Jesus para lumawak ang kanyang kaisipan. Bakit? Kasi ang kanyang pag-iisip ay nakakulong at limitado rin ang Diyos. Maraming pagkakataon, ganyan din ang kaisipan ng marami. Na ma-magnify ang mga problema kasi doon sila nakafocus. Kaya nalilimitahan ang Panginoon. Sometimes ganun din ang maraming Kristiyano. Natatakot humakbang. Worried, nangangamba. Na baka. Hallelujah. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Mahalaga ang salita ng Diyos sa mga nanghihinang pananampalataya. Mahalaga ang salita ng Diyos sa walang pananampalataya. Mahalaga ang salita ng Diyos sa patay na pananampalataya. That's why bringing the gospel in season or out of season ay mahalaga. Amen? Remember, the gospel is the power of God. Tama po? Manatili kang nananampalataya, kapatid, kahit imposible. Amen? Dahil may gagawin ang Diyos kung ikaw ay maniniwala. Ang lalaki, ano ba ang dapat niyang isagot? Isang simpleng yes or no lang Ngunit sinimulan niyang ilabas ang kanyang pangangatwiran. Yung kanyang reasoning. He described his situation. Ang sabi ng lalaki, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Do you want to experience something extraordinary? Believe in the power of faith. You must walk by faith and not by sight. We can experience the power of God by renewing our mind. Kaya mahalaga po ang pagme-meditate natin ng salita ng Diyos, ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, dili-diliin mo ang aklat ng kautusan araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay at sumagana. And positioning our life with God, kailangan po talaga naniniwala ka at nananalig ka sa Panginoon. Amen? So believe in the power of God's Word. Our second point, obeying impossible commands.
Verse 8, Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. This is impossible commands by God, kapatid. This is unbelievable. Okay? Kung titignan po natin ang sitwasyon, ito ay katawa-tawa. Dahil hindi siya makalakad at hindi rin naranasan na tumayo ng mag-isa since he was born. Bakit mo ako tinatanong? Alam mo na pilay ako. Lord, sana iba na lang ang itanong mo sa akin. Maaari mo bang gawin ito, aking Panginoon? Alam niyo po ang ginawa ni Jesus. Inilayo siya ng Panginoon sa maling pag-iisip. Bagamat ito ay katawa-tawa dahil ito ay labag sa tradisyon ng mga Hudyo, sabi doon sa verse 9, noon din gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon araw ng pamamahinga. Verse 10, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Pero dahil sinabi yon ng Panginoon, sumunod ang lalaking ito, kaya siya ay gumaling. Hallelujah. Si Pedro, pagod na pagod magdamag galing sa pangingisda, pero walang nahuli. Okay? Sinabi ng Diyos na ilaglag niya ang kanyang lambat sa medyo kailaliman. Labag man sa oras ng pangingisda dahil nariyan ng araw, okay? Pero dahil sinabi ng Diyos sa kanya na ilaglag niya ang lambat, siya ay sumunod. And with that, nagkaroon ng overflowing blessings. Ang lalaking ito ay katawa-tawa dahil ang kanyang banig, ang kanyang source of security and comfort. Many of our sources of comfort are hindering us from obeying God and giving Him glory. Okay, maraming tao ayaw umalis sa kanilang comfort zone. Move forward, kapatid, by faith if you want to experience the miraculous power of God. Sabi ni Apostle James, faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Therefore, rise up above your circumstances. Rise up above your situations. Amen? You don't have to stay the way you are. Huwag kang manatili dyan, kapatid. Hindi gusto ng Diyos na ikaw at ako ay nagsusurvive lang. He wants us to thrive. Amen? Gusto niya tayo umangat, umunlad, at gumanda yung buhay natin. Maraming tao ang sources of comfort and security ang humahadlang sa kanila sa pagsunod sa Diyos at pagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Okay? Minsan nakatutok na lang maghapon, magdamag sa TV, panunood, cellphone, tablet. Yung iba naman talagang nakatutok na lang sa trabaho, sa business, sa mga laro, sports, o ano pa man. Hindi po masama na magkaroon tayo ng mga ganito. Kaya lahat ng ito ay pagpapala sa atin. But you should be careful sa paggamit ng mga ito. Marami sa ating mga ari-arian ang humahadlang sa ating pagsunod, sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos. On these last days, mga minamahal, mga kapatid ko sa Panginoon, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Okay? Na sabi nga ng Biblia, maraming manlalamig, manghihina ang kanilang pananampalataya, at maraming aayaw, maraming tatalikod sa Panginoon. Pero I challenge you, kapatid, start obeying God and stop sinning. Live to please God every day. Amen? Live as salt and light of this world, kapatid. Mag-i-influence yung buhay mo sa iyong trabaho, sa iyong business, sa lahat ng area ng buhay mo. Let us be reminded that Jesus eventually took it something. Okay, Luke chapter 17 verse 26 hanggang sa mga sumusunod. Sabi doon, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga ito'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Verse 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat.
Ganun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Ito po ay reminder ng Diyos sa atin. Okay? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, totoong nananalig, hindi pwedeng wala kang gagawin. Walk by faith. Okay? Tandaan mo, makakagawa, makakakilos ang Diyos sa buhay mo kung ikaw ay maniwala at sumusunod sa Kanya. Amen? Sa kalaunan, ang lalaking may sakit ay dinampot ang kanyang banig at naglakan. Nagmanifest ang kagalingan. God will manifest His power to you kapag ikaw ay sumunod, sumunod, at sumunod sa Kanya. Amen? Yan ang isa sa sikreto, kapatid. Faith is the spirit that believes the impossible. Hallelujah. Pangatlo po natin, renewing your mind. You must renew your life and be changed. Amen? Kung dati namumuhay ka sa kabaluktutan, kabulastugan, pakikiapid, fornication, paglalasing, pagsusugal, o ano mang pandaraya ng dyablo. Ngayon, you need to stop that. Tama po ba? Ang binagong buhay ay namumuhay na sa salita ng Diyos, namumuhay na sa kalooban ng Diyos. Amen? Ang pinalayang lubos ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos ay gamitin natin sa ikapupuri ng ating Panginoon. Yun dapat. Hindi po abusuhin natin para sa ating pansarili. Sa ating text, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan siya, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Stop sinning or else something worse may happen to you. Siya ay pinayuhan na huminto na sa pagkakasala. Same with us, kapatid. Huwag tayong paalipin sa kasalanan. Sin short-circuits the continuous working of God's power to turn out miracles in your life. Hadlang ang kasalanan para makagawa ang Diyos sa buhay natin. Sinabi ni Jesus sa paralitiko, pinatawad ng iyong kasalanan. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Gumaling ang paralyzed. Our bodies is the temple of the Holy Spirit. Tama? Kung marumi ang puso't isipan mo, paano gagawa o makakakilos ang Panginoon? We need to renew our mind first. Isang faktor para ma-renew ang kaisipan ay dapat binabasa ang salita ng Diyos. Binubulay ang salita ng Diyos. Habang ginagawa mo ito, nililinis nito ang mahinang pag-iisip. Siyempre, nare-refresh, nare-renew kapag binabasa mo ang salita ng Diyos. Dahil tiyak na mangungusap ang Holy Spirit. So, mahalagang linisin muna natin ang ating isipan bago natin tanggapin ang salita ng Espiritu. Dahil ang isipan at puso ay lalagyan ito ng salita ng Diyos. Minsan nagtatanong tayo, bakit ang tagal-tagal na ng prayers ko? Hanggang ngayon, wala pang sagot. Bakit matagal na akong may sakit, hindi pa rin gumagaling? Kapatid, kamusta ang tugon mo sa kabutihan ng Diyos? Kamusta ang tugon mo sa katapatan ng Diyos? Minsan kasi laging dahilan ng marami, okay lang magkasala, patatawarin naman ako ng Diyos. No. Reason ito ng mga ayaw magbagong buhay. Laging binabato yung scripture na 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Yun lagi ang binabato. Yes po, 100% God forgives. But you must renew your mind, kapatid, dahil makatarungan ang Diyos. Hebrews chapter 12 verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsang ating sinalihan. Kaya disiplinahan din po natin yung ating sarili, mga minamahal. Ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hindi dinirinig ang Diyos ang ating mga panalangin.
Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawala ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin, kapatid. Do you want the power of God to work continuously in your life? Then, stop sinning. Start doing that is pleasing to the Lord. Amen? Bilang pagwawakas, magkakaroon tayo ng access sa kapangyarihan ng Diyos through faith. So, huwag kang matakot, kapatid, na humakbang sa iyong pananampalataya. Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Remember this, habang humakbang ka sa iyong pananampalataya, mas lalo mong mararanasan ang kamay ng Diyos. Tiyak yan, kapatid. At makikita mo ang kanyang kalwalhatian. Rise up. Build up your faith. Walang ibang gagawa sa iyo niyan, kundi ikaw lang. Ikaw lang. So the key to manifest the power of God is the Word of God. Hear it, obey it, and live with it. Okay? Ipamuhay po natin. With faith, walang limitasyon ang magagawa ng Diyos para sa atin. Amen? It takes faith to experience the power of God every day. Araw-araw, mahalaga, kailangan ng pananampalataya upang maranasan ang Panginoon. When you live by faith, you live in the supernatural. Yun ang katotohanan po eh. Therefore, increase your faith. Amen? And have confidence in our God who does great miracles in impossible things. Amen? Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. With all my heart, I believe God today to bless you. Amen? Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Muli po, patawarin ninyo kami sa lahat ng aming kasalanan, kalikuan at karumihan. In Jesus' name. Truly, Lord, dakila ang iyong pag-ibig at dakila ang iyong katapatan sa buhay namin. Kayo ang dakilang muog, ang dakilang tagapagligtas namin. O Lord, I pray that in the power of your Holy Spirit ay patuloy na mag-manifest sa bawat viewers ang iyong kapangyarihan. Let your miracles, signs, and wonders, Lord, may happen to them in the name of Jesus. Provide all their needs according to your riches in Christ Jesus. Strengthen them, Lord, according to your strength in the name of Jesus. Protect them from all harms in Jesus' name. Heal all those who have sickness and diseases. Strengthen them and guide them. Bless them and promote them. Father, as we put our trust in you, let your grace and your goodness shall follow all the days of their lives. In Jesus' name. Bless all the viewers, Lord. Your name be lifted up, be praised, be magnified, and be glorified. This we pray. Everybody say, Amen.